Muha ka sa banal na presensya mo. At ang iyong salita, Lord God, ay kinasasabik-sabikan namin, Ama. Tunay na walang mahalagang iba sa mundong ito kundi ang iyong mga salita, Panginoon Diyos. Ang salita at ang kaunawaang nakalakip sa mga ito, Ama. Higit sa lahat, Lord, tulungan mo kaming maisabuhay. Kagaya na sinabi ng kanta kanina, living out the revelation, overcoming sins and temptation. Lord, yan ang nais po namin, Ama, na ang mga salita, mga kapahayagan tinatanggap namin ay maging sandata namin sa mga kasalanan at mga temptation na maaari naming ma-encounter, O God. We pray, Almighty God, that whatever rebuke we may hear, whatever encouragement we may hear, Lord, let this be truly a blessing to all of us, O God. Lord, paglabas namin sa kwarto nito, let the words be a blessing upon us, Panginoon Diyos. Huwag niyo po papagmatigasin na yung puso, tanggapin nawa namin ang lahat ng sabi, kung ito'y nakalinya sa mga banal na kasulatan, Ama. Kung ito naman ay hindi nakalinya, turuan mo kami magpakumbaba, Ama. O Lord God, this little servant of yours, he has tried all that he can do, but in the end, it's not him. It's you, O God. O Lord God, in the end, lahat ng alam ay mawawalang saysay sapagkat ang lahat ay kailangang sumuko sa karunungan mo, Ama. O Lord God, pinupuri, sinasambat, dinadakila ka po namin. Ito po ang samot panalangin namin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Please turn our books to Matthew 27. Verse, simulan natin ang pagbabasa sa 15. Now, at that feast, the governor, referring to Pilate, was wont to release unto the people a prisoner whom they would. And they had been a notable prisoner called Barabbas. Therefore, when they were gathered together, Pilate said unto them, Whom will ye that I release unto you? Barabbas or Jesus, which is called Christ? For he knew that for envy they had delivered him. When he had sat down on the judgment seat, his wife sent unto him, saying, Have thou nothing to do with this just man? For I have suffered many things this day in a dream because of him. But the chief priests and elders persuaded the multitude that they should ask Barabbas and destroy Jesus. The governor answered and said unto them, Whether of the twain will you that I release unto you? They said, Barabbas. They said, Barabbas. Pilate said unto them, sa 22, What shall I do then with Jesus, which is called Christ? They all say unto him, Let him be crucified. And the governor said, Why? What evil has he done? But they cried out the more, saying, Let him be crucified. When Pilate saw that he could prevail nothing, but that rather a tumult was made, he took water, washed his hands before the multitude, saying, I am innocent of the blood of this just person. See ye to it. 25. Then answered all the people and said, His blood be on us and on our children. We may all be seated, brothers and sisters. 2,000 years ago, itong mga pangyayaring ito naganap sa Jerusalem. And it was really a sad day in history. Ang tao, pinili nila yung isang murderer over the Lord Jesus Christ. Ito was a sad day in history, pero at the same time, sa panahon na yon, doon binitawan yung pinakamagandang tanong sa lahat. What shall I do with this man called Christ? What shall I do with Jesus? Amo po ito sa mensahe ng ating propeta with the same title, What shall I do with Jesus? What shall I do with Jesus? So sa passage ng verse 22, natunghayan natin yung pinaka-importanting tanong sa lahat. We have encountered a lot of questions in our lives, pero ito yung pinaka-importanting tanong sa lahat. Ano ang gagawin ko sa taong ito? Ano ang gagawin ko kay Kristo? That is the key question. Nasumpungan ni Pilato yung sarili niya na tinatanong niya yung tanong na yon. He has to find the correct answer. Walang mali doon sa tanong. So, tamang-tama yung tanong. In fact, yung dapat na tinatanong natin yung sarili natin eh. Lahat ng tao sa mundong ito, dapat tanongin yung tanong na yun, anong gagawin ko kay Kristo? That is the best question one could ask himself. Now we do realize, Pilate is not alone.
kasama tayo sa dapat magtanong ng tanong na yon. Yung tanong na yun na hindi para kay Pilato lang. Of course, he asked that 2,000 years ago. Walang mali dun sa tanong. Alam niyo saan siya nagkamali? Sa sagot. To be exact, nagkamali siya ng pinagkuhanan ng sagot. Ang tinanong niya, hindi mga tamang tao. Tama yung tanong, mali yung nakuhanan ng sagot. Therefore, mali yung sagot. Ano ang gagawin ko sa taong ito? Sagot nila, ipako sa krus yan. Sobrang halaga ng tanong na to. Do you realize, mga kapatid, ito na yung pinakamahalagang tanong sa lahat? Because based on your answer on this question, that will determine your eternal destiny. Amen. Yung kaligtasan mo nakasalalay sa pagsagot sa tanong na yan. At walang ibang pinakamahalagang tanong sa mundong ito kundi ang tanong na yan. Every human being should ask that question. Here on earth. Every Christian, lahat ng gustong lumapit sa Panginoon, dapat tanongin yung tanong na yan. At lahat, even an unbeliever, at one point in time, sinagot niya ang tanong na yan. Even yung mga agnostics, mga atheists, at one point in time, na-encounter nila yung tanong na yan, and they gave their answer. We encountered this question several years ago, o maaaring kailan lang na-encounter natin yung tanong na to, and we gave our answer. But our answer is not just verbal. Our lives will be the answer to that question. There is nothing wrong with the question, although sa pagkakataon na yon, merong makikita mo na para bang nagdadalawang isip, hindi alam ni Pilato yung gagawin niya. Anong gagawin ko sa taong ito? Pilate was right in asking that question. Tama yung tanong, mali yung sagot. This is the most critical decision we need to come up with. Isipin niyo mga kapatid, our lives is full of decision making. Bata ka pa lang, pagkapanganak mo sa mundong ito, nagdesisyon na yung magulang mo kung ano ipapangalan sa'yo. Paglaki mo, kung ano yung susuot mo, didesisyonan mo pa yan. Harap ka sa aparador, hanapin mo kung anong damit ang susuot mo. Desisyon mo yan. Desisyon mo kung saan ka mag-aaral. Desisyon mo kung sino mga kakaibiganin mo. Desisyon mo kung sino ang, pag lumaki na, sino yung liligawan mo. O kanino ka magpapaligaw. Desisyon mo kung sino yung mapapangasawa mo. Desisyon mo kung ilan yung magiging anak mo. Kung saan mo pag-aaralin yung anak na yan. So all our lives, even pagkamatay mo, desisyonan pa rin kung saan ka ililibing. So all our lives is just a series of decision making. Pero lahat ng desisyon na yan ay pang mundo lang. This question is the best question that we can ever ask ourselves. Dito may matinding desisyong hinihintay sa atin ng Diyos. What shall I do with this man called Christ? Pilate asked that very so important question 2,000 years ago. And it is our duty now to answer that question also. Isipin nyo, si Pilato, maaaring napaka-inosente ng pagtatanong niya na yun. Hindi niya alam kung gaano ka-significant yung tanong na binitawan niya. Dahil 2,000 years after, ngayon na nasa panahon na tayo ngayon, tinatanong pa rin natin yung tanong na yun. Lahat ng tao dapat magtanong. Ang layunin natin mga kapatid is magsuri. Paano ba natin sinagot o nasagot o sasagutin yung tanong na yan? Of course, it's very easy to answer. It's very easy to answer. Sabihin mo, I believe in Christ. So kung tatanungin mo ako, what shall I do? I believe Him, I trust Him, I put my life in Him. Napakadali sabihin yan. But the real reply to that question is our lives. Yung buhay natin yung pinakasagot sa tanong. Madaling magsalita, gawin natin. Of course, sa panahon na to, pag tinanong mo yan, what shall I do with this man called Christ? Pag tinanong mo yan, do you expect people to say, crucify Him? Tingin nyo ba sabihin ng tao ngayon yun? Ng mga nagsasabing Kristyano, na ipako sa krus yan. Pero hindi naman ang mahalaga yung kung paano sasabihin. Ang mahalaga kung paano mo tinanggap sa buhay mo. Amen. Makikita natin na ang tao ngayon, they are so busy with their lives, they forgot this very one important question. Forget about the other questions. This is the most important question. What shall I do with Jesus? Ano ang gagawin ko kay Jesus? Si Pilato na-encounter yung tanong na yon, and we are also in that same situation. The blood of Christ is in Pilate's hand before. Now that blood is also in our hands. At sabi nga ng propeta, napakalaking responsibilidad na yung kamay ng isang tao nasa kamay mo. Sakto naman nung preach siya tong preaching na to, November of 1963. Kung maalala nyo sa history, si JFK, John F. Kennedy, was assassinated on November 22, 1963. Preach siya to, if I'm not mistaken, November 25, 1963. Sariwang-sariwa. Bilang American, sariwang-sariwa kay Brother Branham, yung
kamatayan ni John F. Kennedy. At ang sabi niya, I feel pity for Lee Harvey Oswald. Si Lee Harvey Oswald, siya yung nag-assassinate. I feel pity for him because dahil ang blood ni JFK ay nasa kanyang mga kamay. Can you see? Ano kaya ang tingin ng buong Amerika kay Oswald sa panahon na yun? Napakalaking responsibilidad na yung kamay ng isang tao nasa kamay mo. Yung dugo ng isang tao ay nasa kamay mo. And can't you see, Pilate is in that position. The blood of our Lord Jesus Christ is relying on His hands. It's there in His hands. Anong gagawin niya? And we are also in that same situation. The blood of our Lord Jesus Christ is also in our hands. What will we do? Napakalaki. Parang sabi niya ng ating propeta, like a pilot. A pilot, pag nagpapalipad siya ng aeroplano, all the lives na nakasakay doon is in His hands. Isipin niyo kung magkamali siya ng desisyon. Maraming mamamatay. So, ganun ka-importante kapag sinabing ang dugo ng isang tao ay nasa kamay mo, you have to be very, very, very serious about that. Praise God. Hallelujah. Okay, para maganda sa message nito mga kapatid, I tried to, in my very best, biyaya ng Panginoon, to see kung ano yung mga nangyari during that time. Yung nabasa natin was actually in the end na. Marami nangyari before that, kung paano nilitis ang ating Panginoon. Makikita nyo kung paano siya nilitis ng taong bayan, paano siya nilitis ng mga matataas na personalidad during that time. We're going to see what transpired during that day. And hopefully, we can see how everyone acted. Kasi ang bawat taong involved, may kanya-kanya silang paraan ng pagsagot doon sa tanong, what shall I do with Christ? Maaring hindi nila sinagot verbally, pero by the way they acted, you will see how they replied to that very same question. Yung tanong na yon was actually asked in the end na. What shall I do? Yung tinanong ni Pilato, yung kanina binasa natin, was actually in the end. Pero prior to that, simula nung dinakip ang ating Panginoong Jesucristo sa Garden of Gethsemane, hanggang sa punto na yon, maraming nakasalumuha ang ating Panginoon, maraming umusig sa Kanya, maraming sumampal, dumagok sa Kanya, maraming nag-usisa sa Kanya, maraming nag-persecute sa Kanya, and all those persons are involved in this. At lahat sila may kanya-kanyang sagot. What shall I do with this man called Christ? Ano po, makita natin yung sagot nila, makita natin kung paano sila nag-respond. Makita natin kung asan tayo nalulugar. Makita natin kung saan nalulugar ang sanlibutan na ito. Kung paano, ano ba similarity nung time niya sa time natin. Sequence of events, mga kapatid, we will track from that time in Gethsemane up to that time na binasa natin na naghugas na ng kamay si Pilato. Kadalasan kasi kapag pinag-uusapan yung paglilitis ng Panginoon, ang pinakasikat na personalidad dyan, si Pilato. Even as little children, pag sinabing Pilato, naghugas ng kamay, alam natin lahat yun. Pero actually, marami pa siyang nakaharap mula nang dinakip siya. Makikita natin na isa lang si Pilato sa lumitis sa kanya. At nakita natin kung paano sinagot, paano nalito si Pilato na hanapin yung sagot. Ito mga kapatid, sa pagbabasa ng scriptures, you will find out that Jesus Christ faced 6 different trials. 6 na personalidad ang lumitis sa kanya. Yung binasa natin ay isa lang sa mga personalidad. Prior to that, marami pa nangyari. Ngayon, para mabuo yung message mga kapatid sa biyaya ng Panginoon, I tried my best sa biyaya ng Diyos na basahin yung account ng 4 Gospels. Because so, bawat isa may kani-kanyang latag kung paano nangyari yung mga pagkakataon. May kwento, halimbawa si Mark, na hindi kwento si John o si Luke. May kwento yung isa na wala yung 3, may kwento yung 2 na hindi kwento ng 2, may mga kwento naman yung 4, pare-pare sila nagkwento. So ang gagawin natin, we'll try to see and look what happened during that from the pen of those 4 evangelists. Tingnan natin kung papaano sinulat ng 4 na ito at makita natin kung paano yung pagkakasunod-sunod ng pangyayari at makita natin yung mga taong involved. Paano nila sinagot yung tanong na yan? What shall I do with this man called Christ? Alam niyo yung kagandahan ng Bible? Here a little, there a little. Kung ako matalinong tao, all I have to do is just read and marami ang matutunan. Pero ginawa ng Diyos na matalinaga ang Biblia para sa atin. Sa atin na mga hindi
matatalino na kasing talino na sanlibutan. Para sa atin yun, na ginawa ng Diyos na ganun. Actually, alam niyo, mga atheists, mga unbelievers, ginagawa nilang pang-criticize yan. Kung totoong inspired ng Diyos yun, bakit iba-iba ng kwento? Yung kwento ng isa iba, yung kwento na naman ng isa iba. Ginagamit ng mga unbelievers yan. Kung totoo yung Biblia ninyo ay inspired ng Diyos, bakit hindi na lang sila magkasundo-sundo isang kwento yung apat? Sabi ng Biblia, mga kapatid, by 2 or 3 witness, all things shall be established. Nagpapasalamat ako, nagkaiba-iba sila. Lalo kung naniniwala na inspired ng Diyos yan. Dahil kung pare-parehas, pag pare-parehas, may sasabihin din sila. Kung inspired ng Diyos yan, parang nagkopyahan lang yung mga yan So wala naman lulugaran Kung parehas, may sasabihin sila. Kung hindi pare-parehas, may sasabihin sila. Pero alam niyo mga kapatid, that only goes to show na ang bawat isang nagsulat ay may kanyang layunin na kanyang tinalaga ng Diyos. May kunento yung isa, kailangan makita natin kung paano mag-fit in yung kunento naman ng isa. Parang ganito mga kapatid. Halimbawa, nagpunta kami sa city center ni Sister Amet. Punta kami, and after 2 hours, bumalik na kami rito. Sorry. After 2 hours, bumalik na kami rito. And nakita kami halimbawa ni Brother Alex. Sabi ni Brother Alex, una niya ako nakita, Brother Robert, ano yung nakita mo sa city center? Ang sabi ko, nakita ko, dahil nagpunta ako dun sa area ng mga gadgets, sabihin ko, ang nakita ko mga laptop. Alam mo, may nakasale na bagong cellphone ngayon. May sale. Yun ang kinento ko, laptop, cellphone, gadgets. Ngayon, after 1 oras siguro, nakasalubong niya naman si Sister Amet. Sister Amet, ano nakita mo? Ay, nakakita ako ng mga bag, mga sapatos. Nagkukontrahan ba kami? Nagkukontradiction ba kami? Dahil magkaiba kami ng kwento? Ang dapat natin gawin, pagsamahin yung kwento namin. Hindi ko sa kinukontra, hindi niya ako kinukontra. Pagsamahin mo, malalaman mo na sa city center pala, nag-sale parehas. Nakasale yung bag, yung mga sapatos, at yung mga gadgets. Kung dadamputin mo lang yung isa at tatanggalin mo lahat, di mo i-consider, you will see one part of the story only. Tingnan natin yung buong kwento. And tayo mga eagles, sa huling panahon, nakikita natin yung mga praise be to God. Hindi natin dadamputin yung isa. And even sa pagsasaliksik ng message ng propeta, ganun dapat ang attitude. You don't get one and reject one. You don't reject both. You get the essence of both. Ano ba yung sinasabi ng propeta? And try to find what's the will of God in those verses, in those messages. Kung si Brother Alex, ang ginawa niya nung marinig niya magkaiba, parang nagsasalungatan itong mag-asawang ito, hindi totoo to. Kasi, that is the error of these people na binabaliwala nila ang scriptures. By 2 or 3 witnesses, all things should be established. Praise God. Hallelujah. But, please. So, tutuntunin natin kung paano siya isinaysay. Siguro mula ngayon hanggang matapos, dito na ako nakapeso, mga kapatid. May maharangan ako. May maharangan ako. So the title is, What Shall I Do with Jesus? Ano ang gagawin ko kay Jesus? This is inspired by a message of our prophet. Sabi ko nga kanina mga kapatid, merong 6 na stages yung nangyari sa ating propeta. At hindi mo ito mabubuo kung isang book lang ang babasahin mo. Dahil may mga instances kagaya na si Mark. May isang kwento si Mark na hindi kwento ng 3. So kailangan mahuli natin yun. I tried my best sa parte ko mga kapatid sa biyaya ng Diyos. Print ko lahat ng account sa Bible, and I tried comparing verse after verse
para mabuo yung pagkakasunod sa biyaya ng Diyos. At ang unang nangyari mga kapatid, humarap si Jesus kay Anas. Sino si Anas? Mamaya. Humanap siya kay Caiaphas. Humarap siya sa mga Sanhedrin. Finally, humarap siya kay Pilate. Then humarap siya kay Herodes. At finally, humarap ulit siya kay Pilato. Yun nangyari kaninang binasa natin sa Matthew 27, ito na lang yun. Nanggaling na siya sa lahat ng yan, dumaan na siya sa lahat ng yan, makikita natin kung ano mga nangyari. So yung naghugas siya ng kamay at sinabi ng mga tao na ipako siya sa krus, dito na yon, sa huli na yon. Before that, marami pang nangyari. Tingnan natin ngayon kung ano nangyari. Ngayon, pansinin niyo to. Yang 6 stages na yan, nahati pa yan sa dalawa. Ito, mga Hudyo mga yan. Yung huling tatlo, mga Romano. Tandaan natin, ang Israel ay nasa ilalim ng pamumuno ng Roman. Yung yung iron dun sa estatwa ni Nebuchadnezzar. Nasa ilalim sila ng pamamahala ng Roman Empire. So yung unang tatlo, si Annas, si Caiaphas, mga Sanhedrin, that is the Jewish part of the trial. Si Pilato at si Herod, sila yung Roman part ng trial. So that 6 na beses sinubok, dalawang magkaibang grupo ng tao ang sumubok sa ating ang lumitis sa ating Panginoong Kristo. Makikita natin yan, paano nangyari. Ngayon, unahin na natin si Annas. Ito yung kwento niya sa John 18. Actually, isa lang sa 4 ang nagkwento tungkol kay Annas, si John lang. Okay? At ito marahil yung nangyari that time. Okay? Sino ba si Annas? Sino to si Annas? He was a former high priest. Binan siya nung current high priest na si Caiaphas, yung susunod. Pero bagamat isa siyang dating high priest, he still remains an influential person. Malakas pa rin ang kapit sa kapangyarihan nitong tao na ito. Kaya no wonder, sa kanya unang ibinagsak ang ating Panginoon pagkatapos dakpin. Itong si Annas pala, namuno siya sa Israel, sa Jerusalem, during the teenage years ng ating Panginoon. So, nung nagbibinata ang ating Panginoon, siya yung current high priest that time. Okay? So, tansyahin nyo, 20 years ago yun, nung mangyari ito. 20 years ago, yun yung paghahari nitong pagiging saserdote nitong si Annas. Pero kahit wala na siya sa posisyon, he still remains to be one of the most influential person sa kasaysayan nila. Kasi ang problema, alam niyo mga kapatid, itong pagpapalit-palit ng mga high priest na ito, actually, ang disenyo, ng original design ng Panginoon, kapag high priest kayo, you are high priest for life. Hanggang sa bawian ka ng buhay. Pero dahil nahaluan na ng politics, yung mga Romano, sumali na sa affairs ng mga religious affairs ng mga Hudyo, nagkakaroon na ng pagpapalit-palit. Kung sino yung feeling ng mga Romano na pwedeng maging high priest, may pakialam sila. Kung ayaw nila doon sa tao, pwedeng natanggalin. So nananatiling makapangyarihan si Annas. Actually, sabi sa history, kung magbabasa kayo sa history, nagkaroon kasi ito si Annas ng problema sa that time na governor. Kaya siya tinanggal sa posisyon. So, yun ang mga nasasabi sa history na mangyayari. Okay, bakit si Jesus unang dinala kay Annas? Hindi naman pala siya high priest na, pero sa kanya dinala. He was not the high priest anymore, but he remains to be an influential person. Alam niyo bakit? Naalala niyo si Brother Branham, madalas siya magbanggit ng mga pangalan kagaya ni Josephus. Josephus was an historian. Ako pag mabitin sa biyaya ng Diyos, kapag nakakabasa ako ng ganun, I also tried searching yung mga binabanggit niya kung sino yung mga yon at kung ano yung mga kasulatan niya. Halimbawa, kagaya ni si Larkin. Nung nabasa ko si Larkin, nagkaroon ng kagalakan, nabasahin yung mga ginawa ni Larkin. At na-inspire naman ako, magaganda yung mga sinulat niya. So, ganoon din kay Josephus. Nung binanggit niya si Josephus, and I know he was an historian, I tried searching also kung sino si Josephus, yung mga kasulatan niya. At doon sa mga kasulatan ni Josephus, may binanggit siya tungkol kay Annas. Si Annas pala, wala ito sa Biblia, so nasa history na to. Sabi si Annas pala,
Naalala niyo yung tagpo na nagalit ang ating Panginoon, pinagtataob niya yung mga mesa sa templo? May mga business, may mga money changers, may nagbebenta ng hayop. Anas was the person behind that business. Anas was that person. Kaya ang tawag doon sa lugar na yun, nung translate sa English, ang tawag doon sa lugar is Bazaar of Anas. Tiyangge ni Anas. Kaya ngayon ito si Anas, may galit siya kay Jesus. Kung merong isang tao may matinding motibo labang kay Jesus, si Anas yun. Inakikilaman yung business ko nito, may araw ka rin sa akin, tandaan mo to. May araw ka sa akin, magbabayad ka. At alam niyo yung business niya ni Anas, sabi ni Josephus, matindi ang business nito ni Anas. Alam niyo kung bakit may money changer sa ano? Kasi daw, kaya pala may money changer, kasi yung pagka mag-aalay, magbibigay ka ng offering mo na barya, hindi nila tinatanggap kapag may mukha ni Cesar. Ang gagawin nila ngayon, kailangan mapipilitan ka ipagpalit dun sa pera na recognize nila. Eh yung exchange, yung currency rate, mataas masyado. Sorry, mababa masyado. So yun ang dahilan kaya may mga money changers. Ayaw nila nung may mukha ni Cesar kasi idolatry daw yun. Bakit may mga nagtitinda ng hayop? Ito pa lang si Anas, sabi ni Josephus, si Anas, hinaharang niya yung may mga dalang hayop. Pag mag-aalay sila sa templo, may dala silang hayop, susuriin nila, di ba yung kanina binanggit ng ating kapatid, para suriin kung may blemish? Sinusuri nila, at pag may konti lang na nakita, hindi ko pwede yan. Reject. Kailangan bumili sa kanila. Ang chances are, kapag may hatak-hatak ang hayop dyan, chances are, kapag may hatak-hatak hayop, kahit kakano kalinis yan, nakahanapan nila ng dungis yan. I-reject nila yan. At bibili ka sa kanila ng hayop na 10 times ang bayad dun sa original na price. So yung negosyo nitong tao nito, so kung mayroong isang tao na galit kay Jesus, siya yun. You can see, he is one of the mastermind behind all of this. What shall I do with Jesus? Anong sagot niya? Hindi man niya sinagot ng literal yun, pero alam natin kung anong sagot niya. Crucify him. Kasi, he is a rebuke to me. Yung buhay ni Jesus is a rebuke to him. Yung holiness ni Jesus is a rebuke to him. Yung righteousness ni Jesus is a rebuke to him. Kaya kung may isang tao na pwedeng magkaroon ng motibong matindi na galit sa kanya, si Anas yun. Isang threat si Jesus sa kanya. Yung business nga naman niya. Kawawa nga naman yung business niya kapag nagpatuloy si Jesus. May sapat siyang motibo. Isang rebuke ito sa kanya. At naalala niyo sinabi ni Jesus? Ginawa ninyong, ang templo ay ginawa ninyong den of thieves. So in effect, para niya na rin sinabihan si Anas na isang thief. So tingnan niyo kung gaano na-hurt yung pride ni Anas. Kaya siguro nagmula nung araw na yun, nagtanim siya ng galit. Tandaan mo to, may araw pa din sa akin. If you come to think of it, mga kapatid, pagdakip na pagdakip kay Kristo, madaling araw, sa kanya agad dinala. So, ibig sabihin, isa siya sa mastermind nito. Isa siya sa mga nagplano kung paano dadakpin ng Panginoon. Maaring siya pa nga kumausap kay Judas. Posible yun. Hindi sinabi ng Biblia, pero posible yun. He is the power behind the scenes. Of course, we know. Satan is the greatest power in this scene. Siya ang nagmamaniobra ng kanyang mga pyesa, pero isa sa mga pyesa na yun ay si Anas. So si Anas, hindi na siya high priest, pero lahat ng mga sumunod sa kanya ay nagiging puppet niya. Yung next high priest, yung current high priest is Caiaphas, he is a puppet of Anas. Tingnan natin ngayon mga kapatid. Sa verse, sabi, then the band and the captain and officers of the Jews took Jesus and bound him and led him away to Annas first, for he was father-in-law to Caiaphas, which the high priest that same year. So manugang niya si Caiaphas
Kontrolado niya yan si Caiaphas. Puppet niya yan si Caiaphas. Now Caiaphas was he which gave counsel to the Jews that it was expedient that one man should die for the people. Tingnan natin sa verse 19. The high priest then asked Jesus of his disciples and of his doctrine. So paghuling-paghuli sa Panginoon, iniharap kay Anas, ang tanong niya yan. Ask Jesus of his disciples and of his doctrine. Anong mali dyan? Nagdakip ka ng tao, supposedly may kaso ka. Bakit yan ang itatanong mo? Dapat sana, ikaw, nagkasala ka ng say, pagnanakaw. Dapat yun ang iharap mo. Hindi mo tatanungin ng bench general question yung inaakusahan mo. Alam mo ang ginagawa niya dyan? Kung papasinin niyo maigi, hinuhuli niya ang ating Panginoong Kristo. Nagbabakasakali siya na sa pagsasalita ng Panginoon, may mapupulot siya. It's a fault, tama sa brother doon, it's fault finding, which is nangyayari ngayon. Minsan may mga kasirang ka, pagsasalitain ka lang na pagsasalitain, yung pala naghahanap ka ng mga kukulak. Yung sinasabi mo, kala mo na nakikinig, yung pala wala namang balak tumanggap, kundi kukontra lang kukontra, naghahanap lang pala ng may kukontra. So kilala nyo na kung kaninong spirito yun. Kay Anas yun. So si Anas buhay pa rin siya hanggang sa kasalukuyan. Kapag may dinakip ka, sabihin mo yung kaso. Huwag mong tatanungin ng very general na question. So tanong, ask Jesus of his disciples, sino ba yung mga tagasunod mo? At ano ba yung mga tinuturo mo? Kaya naman napakaganda sumagot. Jesus is the master of replies. Ilang beses natin napatunayan yan na ang ganda palagi ng sagot ng ating Panginoon. Tingnan niyo kung paano niya sinagot. Bago yun, nagbabakasakali sila na may sasabihin ng Panginoon na magdidiin sa Kanya. Sa panahon natin ngayon, that is perfectly illegal. You have the right to remain silent. You have, sinasabi na right against self-incrimination. Hindi mo pwedeng ipahamak ang sarili mo. Hindi ka pwedeng tumistigo. Laban sa sarili mo. Kahit sa panahon natin, alam ng mga abogado yan. And this man, napakatalino niya kunwari, pero ini-expect ba niya na magsasalita ang ating Panginoon para against sa Kanya? Walang kaharian na tatayo laban sa Kanyang kaharian. Nakakalabanin niya yung kaharian niya. So ang sabi niya, Jesus answered him, I spake openly to the world. I ever taught in the synagogue and in the temple, whither the Jews always resort, and in secret I have said nothing. Why ask thou me? Ask them which heard me. What have I said unto them? Behold, they know what I said. In other words, kung may kaso ka, Anas, ipakita mo. Kung may testigo ka, ipakita mo. Kung may witness ka, ilabas mo. Hindi si Jesus ang magbibigay ng ididiin sa kanya. Napakatalino na. Alam niya yung iniisip ni Anas. Alam niya yung iniisip ni Anas. Hindi niya pwedeng iilaglag yung kanyang sarili. So, ang payo niya kay Anas, tanungin mo yung mga nakapakinig sa akin. At isa pa, hindi naman po pwedeng si Jesus mag-witness sa sarili niya eh. Alam natin na there will be a lot of people who will witness for him. Pero ang gusto ni Anas, siya mismo maglaglag sa sarili niya, which is not good. Right against self-incrimination. Alam niyo kasi ang problema kay Anas, at makikita niyo hanggang mamaya, problema sa kanila, wala silang malinaw na kaso. Meron na silang sentensya, wala pang kaso. Sa kanila, kailangan mamatay si Jesus. May sagot na agad sila doon sa what shall I do with Jesus? Ang sagot nila, kailangan mamatay yan. Meron na siyang sentensya, wala pa silang kaso. Kaya dito, naghahanap pa sila na ikakaso. Sana may mahuli ako rito. Sige, magsalita ka pa, magsalita. Naghahanap sila na ikakaso na matibay labang kay Jesus. At this point, masyadong general, masyadong big, wala silang may punto. Wala silang maiisip na tamang akusasyon. Ang nagigibabaw sa kanila, galit, inggit. Tingin nyo ba, kaya nila dinakip ang Panginoon, naghahanap sila ng hustisya? Tingin ba natin katotohanan ng hanap nila, kaya dinakip nila ang Panginoong Kristo? No. This is all about envy, all about hatred.
Galit na galit sila sa ating Panginoong Kristo na kaya pagdakip nila, wala mang kaso, may sentensya na. Marami silang iniisip na pwede lang ipukol laban sa ating Panginoon pero walang katiyakan, walang direksyon. At ito ang isang dahilan kaya idinala muna siya kay Anas. Hopefully, si Anas magiging isang prosecutor. Maghanap siya ng mga testigo, maghanap siya ng mga ebidensya laban sa Panginoong Kristo para pagdala sa mga susunod na stages, may direksyon. Yan ang naging sagot. Alam ni Jesus kung saan patungo yung mga tanong ni Anas. He is the great, is the word, the desire of the intents of the heart. Imposible hindi niya makita yon. Alam niya kung ano ang motibo ni Anas. In effect, kung ipaparaphrase natin, kung idadramatize natin, Anas, kung may kaso ka, ilabas mo. Kung may testigo ka, pakita mo. Kung may witness ka, asan na? In effect, yun ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo. So ngayon, ang sumunod na tagpo, and when he had thus spoken, one of the officers which stood by struck Jesus the palm of his hand, saying, "Answerest thou the high priest so? Sumasagot ka pa?" Ito siya. Wala naman sinabi na hindi tama ang ating Panginoon. Tama yung sagot niya eh. Jesus answered him, "If I have spoken evil, bear witness of the evil. Kung nagsasabi ako ng mali, patotohanan nyo. Bear witness. But if well, what smitest thou me?" Bakit mo ko sinampal? Kung nagsasabi naman ako ng totoo. So maliwanag na walang pinatunguhan yung ginawa ni Anas. Naganap siya ng fault, wala siya nakitang fault. So, kailangan ipasa siya sa susunod na stage. And nagpapasalamat ako, sinulat ito, lalo kung napatunayan dahil He is the perfect, the sinless, the blameless Son of God, the Lamb of God, the perfect sacrifice. Kahit anong gawin ni Anas, hanap ng mali, wala siya makikitang mali. Because there is nothing to find. Pag naghahanap ka ng mali at wala kang makitang mali, dapat isipin mo na baka naman talaga walang mali. Hanap ng mali. Sa panahon natin, yun ang sitwasyon eh. You will see people whose motive only is to find faults. And you cannot do anything about that. Mamabago yung maisip nila. Hindi. Tingin mo ba si Anas makukumbinsi pa dyan na bitawan yung kaso? He is the evil person behind this. He is a pawn. A servant of Satan. Ngayon, dahil walang nangyari na sabi, now Anas had set him bound unto Caiaphas the high priest. Si John ang nagkwento niyan, mga kapatid. Punta natin yung karugtong sinabi ni Matthew. Stage 2, Jesus before Caiaphas. Si Caiaphas. Yan ang ating Panginoong Kristo. Matthew 26:57-65. Yan ang verse. So dinala ngayon si Kristo kay Caiaphas. Tingnan natin. 57. And they that had laid hold on Jesus led him away to Caiaphas, the high priest, where the scribes and the elders were assembled. So dun pala sa lugar ni Caiaphas, nandun yung mga scribes, elders, nakikisyoso, nakikisama din sila, baka sakali na makatulong nga din naman sila sa ginagawa nila laban sa Panginoong Jesus. So far, napansin nyo, everything has been illegal. Kahit sa batas ng tao, illegal lahat ng ginagawa nila. Number 1, walang malinaw na kaso. Dinakip mo yung tao, wala naman palang kaso. Pagkikwentuhin mo lang, tapos hanapan mo ng mali. Number 2, wala namang witness. May nakita ba kayo nag-witness kanina? Wala. Walang witness, walang ebidensya, walang kaso, walang pinatutunguhan to, pero still, dinala pa rin nila. Ano pang illegal doon sa kanina? Anas is not the proper authority para litisin si Jesus. He is a private entity, hindi siya pwedeng maglitis. At sino ba siya? Dati siyang high priest. Unang-una, hindi nga. At kahit high priest ka pa, you cannot judge by yourself. Anas is not a proper authority. He is a private person. Ano pang mali? Mali yung venue. Bahay ni Caiaphas yun. Sana dinala mo man lang sa korte, sa judgment hall. Puro illegal. Ganun pa man, illegal man yan, tuloy lang. Dinala sa susunod na stage. Okay?
Since the first stage, yung stage kay Caiaphas, was a failure. It was a failure. Wala silang napatunayan. Wala silang kaso, kaya ngayon, kailangan nila mag-imbento ng kaso. So, nagsimula yung pagdirinig ng kaso na wala naman talagang kaso. So, kailangan ngayon, they have to invent something. Kailangan mayroon silang inventuin para magtuloy-tuloy ito. Mula kanina, puro publication, puro sentence lang ang meron. Walang kaso. Walang anumang kaso. Tuloy natin. Sa verse 59, now, nilaktawan ko yung 58 kasi si Peter yun, sumusunod si Peter sa mga pagkakataon ito. Sinusundan niya ang ating Panginoon. Mula nung dinala siya kay Anas, kay pasunod ng sunod si Pedro. So 59, now, the chief priests and elders and all the council sought false witness against Jesus to put him to death. Dito, malinaw na yung motibo. Put him to death. Meron na silang sentensya, naghahanap sila ngayon ng ikakaso. Kumuha sila ng false witness against Jesus. You see? They are not looking for any truth. Normally, kapag nagja-judge ka, ang hinaharap mo ng totoo. Kasi ayaw mo magbitaw ng isang maling hatol sa isang inosenteng tao. Ayaw mo rin namang pakawalan yung may kahalang tao. So, kaya mo tinitimbang ang mga ebidensya para sa gayon, tama yung judgment. That's a good judge. But here, they are not seeking for justice. They are not seeking for truth. They only want Jesus Christ dead. The only way you can convict an innocent man is to make lies, make false witnesses. Walang sala ang ating Panginoong Kristo. So, talaga naman, pagka gusto mong itumba ang walang salang tao, magsinungaling ka. Yun lang yung way mo para patunayan may sala ang tao. Pag sinungaling ka, maghanap ka na magsisinungaling. Chief priests and elders and all the council sought, sila pa naghanap. Take note, they should not act like prosecutors. They should be judges. Alam niyo, kung nakikinig kayo ng mga impeachment trial, yung mga prosecutor dyan, yung mga congressmen, ang layunin nila, idein yung tao. Kung si Chief Justice Corona yan, ang layunin nila, idein yung tao. Ang layunin nila, yung mga judge naman, yung mga senador. Senador, supposedly dapat walang bias. Dapat hindi sila ang kukuha ng witness. Sa kaso na ito, yung mga supposedly maghahatol, sila yung kumukuha ng witness. They are not prosecutors. They're supposed to be judge. At mga kapatid, sila mismo alam nila na kasama sa Ten Commandments, thou shalt not bear false witness against another. Nasa Ten Commandments yan, alam na alam. At itong mga tao, napakalegalista na itong mga to. Supposedly, alam nila dapat yun. Pero just for the sake of crucifying this man, willing silang bitawan lahat ng kanilang prinsipyo. Lahat ng kanilang nalalaman na tama, dapat nilang bitawan. So verse 60, but found none. Anong kanina? They sought false witness against Jesus to put him to death, but found none. Yea, though many false witnesses came, they found none. At the last came two false witnesses. Marami silang nakuhang witness, pero hindi nila mapagtugma-tugma yung mga patotoo ng mga witness. Sino, paano mo mapatotoo? Puro kasinungalingan nga naman yun. Wala silang may pintas. Nagkukontra-kontrahan sila sa kanilang mga patotoo. Sa verse 61, and said, this fellow said, I am able to destroy. Oh, mayroon ng patotoo. Narinig ko siya, sabi niya, I am able to destroy the temple of God and to build it in 3 days. Unang-una, mali siya ng intindi. Yan ang problema kung masyado ka nagbabay the letter. Narinig mo, ang Panginoon, sinabi niya, gigibay ng templo at sa ikatlong araw, itatayo muli. Sinumbong mo na agad doon. Hindi mo nga naiintindihan kung ano sinibig niya sabihin. Ang ibig niya pala sabihin, yung katawan niya. Amen. Yung katawan niya na mamamatay, ililibing, at pagkatapos ng ikatlong araw, muling mabubuhay. Yun ang ibig sabihin ng Panginoong Kristo. But this man, these witnesses, mali pa lang intindi. Sabi niya, itong tao na to, I'm able to destroy the temple of God and to build in 3 days. Mali lang intindi. At sige, assuming literal yan. Sige, assuming literal. Hindi niya sinabi to.
I am able to destroy the temple of God. Ang sinabi niya, gibain ninyo itong templo na ito at itatayo kong muli. So again, one word spells the difference. Hindi niya sinabi yan. Hindi niya sinabi na gigibain ko yung templo para kasi nagkakaroon ngayon ng gusto nilang palitawin na siya ang gigiba sa templo. Which is not. Kahit pa literal yan. So makikita nyo nangyayari, they are misquoting the word. Dislocating the word, which is exactly what is happening now. You see, kapag mali ang interpretation mo, mali ang pangunawa mo, kung saan ka dadalhin? Ipapahamak mo yung the very word na you think, you claim, na pinaniniwalaan mo. Kaya kailangan ng tamang unawa. Hindi tayo magbabay the letter lang. Dahil kung by the letter lang, para rin tayong yung nag-witness na ito. Sa susunod na mga pangyayari, 62. And the high priest arose and said unto him, answerest thou nothing? Wala ka bang isasagot? What is it which this witness na naging? Nakita niyo ito mga kapatid. Yung high priest ngayon, si Caiaphas nagtatanong, okay, ayan na, nandiyan yung mga witness. Wala ka ba man lang isasagot? But Jesus held his peace. Tumahimik lang siya. And the high priest said unto him, I adjure thee by the living God, that thou tell us whether thou be the Christ, the Son of the living God. Sabi niya, Jesus said unto him, thou hast said, nevertheless, I say unto you, hereafter shall you see the Son of Man sitting at the right hand of power and coming in the clouds of heaven. Then the high priest rent his clothes, saying, he hath spoken blasphemy. Wait a minute, asan ang blasphemy dyan? Lahat naman ng iyang katotohanan. What further need of thee of witnesses? Ano pa kailangan nating witness? Ayan na! Ye have heard his blasphemy. So finally, nakakuha na sila ng ikakaso. Blasphemy. Inaangkin niya na siya daw ay bababa. See the Son of Man sitting at the right of the power. Papasinin niyo mga kapatid kanina. Tinanong siya, hindi niya sumagot. Bakit niya kailangan sumagot? Our Lord Jesus Christ knows when to answer and when not to answer. Sasagot ka pa ba kung sila mismo kumbinsido na may kasalanan ka? Wala nang saysay pa. Ano man sasabihin mo dahil sila kumbinsido na kailangan mamatay sa krus. There's nothing he can do to convince these people na wala siyang kasalanan kayo. So, that doesn't have to answer anything. Ngayon, kung kanina, dito na tayo, nakakuha na sila ng ikakaso. Aha! Blasphemy. So ito mismo yung kaninang iniiwasan, ito mismo yung kaninang layunin sana ni Anas. Magsasalita ang ating Panginoon, huhugot sila ng, basta sinabi, makakakuha sila ng something. Nakakuha nga, si Caiaphas ang nakakuha, nakapagsampa siya ng kasong blasphemy. So kanila, pag blasphemy, that is punishable by death. So ngayon, finally, may kaso na. Yes, may kaso na. Nagdidiwang na sila. Kanina walang kaso, ngayon meron na. Ngayon, bago tayo magpunta doon sa next stage, mga kapatid, you will see, mula kay Anas, mula kay Caiaphas, the trial is illegal. Marami kayong makikita illegal na elemento sa mga ginawa nila. Even by the laws of men, illegal yung ginawa nila sa ating Panginoong Kristo. Alam niyo mga Hudyo, meron silang tinatawag na yung Jewish law, it consists of Mosaic law, fundamental and basic written law. Ito yung mga sinulat ni Moses at mga nasa Old Testament. They call it the Mosaic law. At bukod dyan, meron pa silang isa. Yung mga traditional laws, yung mga pinagpasa-pasa, mga nagawa nilang mga batas, they call it Talmud. Ngayon, yung judgment ng mga nasa posisyon ng mga Sanhedrin ay ibinabase nila in both laws. Diyan nakabase ang law. Pero alam niyo sa ginawa nila sa ating Panginoong Kristo, sila mismo ang nag-violate sa mga sarili nilang batas. Kilala natin ang mga napakalegalista ng mga Hudyo, pero sa pagkakataon ito, binitawan nila lahat ng pagiging legalista nila para lang maidiin ng ating Panginoong Kristo.
Why is the trial illegal? Marami akong mga nasaliksik mga kapatid sa pamagitan ng nasaliksik ko sa internet mga kapatid na kung ano mga sinasabi ng Talmud na kumontra doon sa ginawa nila. Una, a capital offense must be tried during the day and suspended at night. Ginawa ba nila to? Madaling araw, dinakip mo yung tao. Madaling araw, dinala mo kay Anas. Madaling araw, dinala mo kay Caiaphas. Samantalang may batas ka na bawal pala yun. Kung matatrace nyo yung time. Matatrace nyo yung time eh. Kasi habang nangyayari ito, sumusunod si Pedro. Nung nagkanulo si Pedro, tumilaok yung manok ng unang beses. Anong oras tumitilaok ang manok sa umaga? So, you can think about 3 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock. So, madaling araw nangyayari yung mga bagay-bagay. Dinakip ang Panginoong Kristo, sometime midnight, dumating si Judas, dinakip siya, and nagkaroon ng kaso tumuloy-tuloy. They did it at night, pero bawal pala yun. They cannot do it at night. Next, isa pang nasalisik yung mga kapatid. The Talmud says, be not a sole judge, for there is no sole judge but one. Si Anas, mag-isa siyang humarap kay Jesus. Si Caiaphas, mag-isa siyang nagja-judge. Bawal yun. Because hindi mo matitiyak kung yung judgment ng isang tao rin is rightful or not. Kaya ang Sanhedrin, binubuo ng maraming tao. Para sa gayon, merong correct judgment. The Talmud says, an accused man must never be subjected to private or secret examination, lest in his perplexity, he furnish damaging testimony against himself. So, hindi pala pwede ang pribado na examination. Ginawa ni Anas yan, ginawa ni Caiaphas sa mga bahay nila. Bawal yan. The entire criminal procedure of the Mosaic Code rests upon 4 rules. Certainty in the indictment. Kailangan may kasiguraduhan ka sa kaso. Publicity in the discussion. Kailangan nasa public yan. Full freedom granted to the accused. Kung nililitis mo pa lang, hindi mo pwedeng talian, hindi mo pwedeng igapos. And assurance against all danger of errors and testimonies. Siguraduhin mo na walang false witnesses. Yan na naman. Na-violate na naman nila yan. The Talmud says, the Sanhedrin could not originate charges. It could only investigate those brought before it. Ang Sanhedrin, hindi sila pwedeng magpasimuno, mag-initiate ng trial. Ang pwede lang nilang gawin, mag-imbestiga, makinig sa bawat panig. The only prosecutors were the witness in the crime. The only prosecutors were the witnesses in the crime. The witnesses constituted the charge. There was no formal indictment until these witnesses spoke in the public assembly. When they spoke and the evidence of two agreed together, it formed the legal charge, libel or indictment. Kapatid, ito yung basahin ito. The only prosecutors were the witnesses in the crime. Ang pwede lang umusig ay yung mga witnesses. Sa kaso na ito, wala silang witness. Sila mismo yung nag-witness. Sila mismo yung umusig. Bawal sa batas nila. They shall not judge on the eve of the Sabbath, nor on that of any festival. Passover to mga kapatid. Bawal maglitis on a festival. Holiday, bawal. A criminal case resulting in the acquittal of the accused may terminate the same day on which it began. So kung papawalang sala mo ang isang tao, okay lang siya na papawalang sala mo the same day na sinimulan mo yung kaso. Pero, but if a sentence of death is to be pronounced, it cannot be conducted before the following day. Hindi po pwede na ang sentensya at ang kaso magsimula at matapos sa isang araw. Sa kaso nito, nangyari lahat sa isang araw. So, even the Talmud is na illegal yung ginawa nila. No attempt can be made to lead a man on to self-incrimination. Which is yung ginawa nila. Isin-self-incriminate nila ang ating Panginoon. Moreover, a voluntary concussionist part is not admitted in evidence and therefore not competent to convict him unless a legal number of years might corroborate his self-accusation. A sentence of death can be pronounced only so long as the Sanhedrin holds its sessions in the appointed place. Sinubok nila sa bahay. So that is illegal. May tamang lokasyon ng paglilitis, sabi ng Talmud. There must not be on a judicial bench either a relation, a particular friend or enemy of either the accused or the accuser. Hindi po pwede na doon sa mga magja-judge ay merong kaaway, merong kamag-anak o kaibigan, yung
tao. Sa kaso na to, lahat sila kaaway. So may tinatawag na sa batas natin ngayon, mag-abstain ka. Mag-abstain ka pagka merong delikadesa. Dapat bumitaw ka, huwag kang sumali sa kaso. Sa kaso ito, lahat sila kaaway, pero lahat sila nandun na mag-judge. So this is wrong. Okay. Sa next stage, so, ayan, at nakita natin kung ano-ano yung mga nilabag nilang batas. Una, hindi pala pwede na sa gabi. Hindi pala pwedeng isa lang ang magja-judge. Hindi pala pwedeng sikretong examination. Hindi pala pwede na walang kaso. Hindi pala pwede na yung Sanhedrin magsisimula ng mga charges. Hindi pala pwede na private place. Hindi pwedeng holiday. So lahat na lang bernek nila. Walang legal na ginawa itong mga to. Kahit sa sarili nilang pamantayan, wala silang ginawang legal. Ano pa kaya kung pamantayan ng Diyos ang gagawin natin sukatan? They are persecuting the Lamb of God, the Son of God Himself. And because all of this naman ay pinitulot ng ating Diyos, kailangan naman talagang mamatay ang ating Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo for the washing of our sins, para mapatawad din sa ating mga kasalanan. Lahat na ito pinitulot ng Diyos. Pero lahat ng ito, ang nag-orchestrate sa likod din ay ang kalaban. Lahat ng mga tauhan ng kalaban, gumagalaw sila. At meron silang sagot doon sa tanong, what shall I do? This man called Christ. Okay, then, dumating na sila sa Sanhedrin. Jesus before the Jewish Council or the Sanhedrin. Yung kwento niya nasa Mark 15:1. Actually, ang Sanhedrin, ito parang Supreme Court sa atin. The highest ruling body pagdating sa judicial. At kaya nilang i-judge yung mga bagay na may kinalaman sa civil, criminal, political, social, religious affairs. Sila yung may karapatan, may authority na maglitis. It decides on religious matters. Kaya makikita niyo mga kapatid, sa Mark 15:1, and straightway in the morning, the chief priest and held a consultation. Tingnan niyo mga kapatid, and straightway in the morning. So ito isa pang patunay na lahat ng nangyari kanina ay nangyari sa madaling araw. Tuloy-tuloy lang. Pagtungtong ng morning, saka lang dumating na sa Sanhedrin. Ang totoo niyan, ito pa lang yung kauna-unang legal na bagay na ginawa nila. Dahil talaga naman dapat ang kaso haharapin ng Sanhedrin at dapat talaga umaga. So anong ginagawa nila? They're trying to formalize yung ginawa na nilang mali kanina. Nililegalize nila. Ginagawa nilang legal yung ginawa nila and straight in the morning. At mga kapatid, kung papasinin niyo yung pagkakasalansan ng mga storya, chief priest held a consultation with the elders and scribes and the whole council and bound Jesus and carried him away. Isang verse lang ito mga kapatid. Formality sake na lang ito mga kapatid. Napakabilis tapusin ng Sanhedrin yung kaso. Formality sake na lang ito. Wala nang marami pang witnesses, wala pang maraming tanungan. Buo na sa loob nila ng mga Sanhedrin ng ating Panginoong Kristo ay may sala. Kailangan mamatay sa krus. So what shall I do with this man called Christ? Ang sagot nila, kailangan siyang mamatay sa krus. Kailangan kasi magbukang legal. Marami silang ginawang illegal kanina. Ngayon, gusto nilang gawin kahit papaano, wag mukha naman tama. So there's nothing right in this sin. Sabi ko kanina, problema dito, the Sanhedrin is not a prosecuting body. It's a judge. Hindi sila pwedeng magpasimuno ng mga charges. They could only investigate. So, i-summarize natin na tapos na yung Jewish part ng trial. Yung unang tatlo, Anas, Caiaphas, Sanhedrin, tapos na. So, ang nakita nyo so far, tumayo si Jesus sa harapan ni Anas, tumayo ang ating Panginoon sa harapan ni Caiaphas, tumayo ang ating Panginoon sa harapan ng Sanhedrin. Walang malinaw na ebidensya, walang malinaw na testigo, nagkokontrahan ng mga testigo, merong isang nagtestigo, mali pa yung tinestigo, mali yung intindi niya sa sinabi ng Panginoon sa Kristo. Now, kailangan nilang ipasa ito sa mga Romano. Ang dahilan, ano yung dahilan mga kapatid? Kaya bakit? Kasi kung tutusin, bakit si Esteban pinatay nila? Hindi nila pinadaan sa Romano. Bakit yung babae na nahuli sa pangangalo niya, i-stone to death sa nila? Bakit naman si Jesus, hindi nila gagawin yun? O may matutungayan natin. Bakit? They have to pass this to the Romans. Sabi sa history mga kapatid, actually hindi rin history, kahit sa Biblia sinabi din,
na ang right of execution ay nasa Romans. The Jews can try, but they cannot execute. Ngayon, may mga ilang pagkakataon na pinalulusot ang mga Romano. Lalo na kung religious naman ng mga bagay-bagay, hindi nila pinakikilaman yan. Kagaya kay Esteban, maliit na tao lang naman si Esteban, hindi pinakikilaman ng Romano yan. Yung babae na hindi pakikilaman ng Romano. So yun ang isang dahilan kaya kailangan dalhin ng mga Hudyo na ito si Jesus sa mga Romano. They cannot execute legally. Mamaya mababasa natin sa Biblia, nasa Biblia din yun. They cannot execute legally. Ngayon yung mga ilang pagkakataon, mga isolated case, nakakalusot. Pero kung legal at legal ang dadalhin, hindi mo pwede. Ngayon, isa pang dahilan. Sabi din ng Biblia, natatakot sila doon sa mga supporters ng Panginoon. Isipin nyo kung sila ang mag-persecute, sila ang bibigay ng stone to death. May mga supporters ng Panginoon, iniisip nila, hindi sila magtatagumpay sa mga yun. So, kailangan daanin sa legal. Kailangan walang lusot. Kailangan yung mga supporters walang magawa. Kung sa Romano, kung si Pilato ang humusga, walang magagawa yung mga supporters. So, yun ang nasa isip ng mga ito. Hindi nila gagayahin yung ginawa nila kay Esteban dahil tingin nila kailangan maging legal ang lahat. The Jewish leaders are doing that for this reason. Ngayon tuloy natin. Stage 4, Jesus before Pilate. Ngayon, humarap na si Pilato kay Jesus. O si Jesus, hiniharap na kay Pilato. Then they led Jesus from Caiaphas unto the hall of judgment. And it was early, umaga na talaga. And they themselves went not into the judgment hall. Hindi sila pumasok sa judgment hall. Bakit daw? Lest they should be defiled, but that they might eat the Passover. Bawal sa kanila na pumasok sa isang Gentile house. Madidefile sila. Ano tawag dyan? Hypocrisy. Hypocrituhan. Marami kang mga religious belief. Ayaw mo pumasok kasi madidefile ka. Pero yung ginagawa mo sa Panginoong Hesus Kristo, hindi ba nakaka-defile yan? No, illegal na. Kaya tingin sa picture na ito, maganda yung picture na ito kasi hindi nga talaga makapasok yung mga tao. Kaya si Pilato siya na yung lumalabas. Makikita natin yung susunod na verse. Pilate then went out unto them and said, what accusation bring ye against this man? Sa hinahaba-haba ng nangyayari, ito lang yung kauna-unahang fair na tanong na nangyari. Mula kanina, one-sided yung nangyayari. Ngayon, may kahit pa paano mayroong fair na nangyari. Nagtanong na si Pilato, ano yung akusasyon niyo sa tao na ito? Bakit niyo siya dinala sa akin? Asan yung kaso niyo? Yun ang tanong. Okay, look at the reply. Tingnan niyo yung reply nila sa tanong na yan. What accusation bring ye against this man? They answered and said unto him, if he were not a malefactor, he would not, kung hindi siya nagkakasala, we would not have delivered him up to thee. Ang layo. Ang layo ng sagot nila. Ano yung akusasyon ninyo? Yung sagot, kung hindi siya nagkakasala, di sana di namin siya binigay sa'yo. Ang layo ng sagot. Basta may kasalanan siya, litisin mo na yan. Kasi ang hinahanap kasi nila, executioner. Someone na mag-execute, hindi naman judge eh. Yun ang hinahanap nila eh. Kaya pagdala nila sa Panginoon, ini-expect nila na ipako na agad sa krus. Verse 30, they made a silly reply. Hindi nila sinagot yung tanong, parang kasalanan pa ni Pilato na nagtanong siya. Kung walang kasalanan, bakit namin dadalhin sa'yo? Parang kasalanan pa ni Pilato na nagbigay siya ng ganong klaseng tanong. Right? The people are very close-minded already. Sarado na isipan nila. Ano pa ba expect natin? Kailangan mamatay ng Panginoong Jesucristo? Wala na silang gagawin. They are very close-minded. And you can think about the age we are living in. People are so close-minded. Do you think yung mga close-minded na tao na ito, makukonvince mo pa kahit i-share mo pa ng i-share ng salita, close-minded dyan, hindi yan makapakinig ng salita. Yung salita will just pass by them without any effect. It will have an effect, it will judge them on the judgment day. Pero sa kanila, baliwala. Ngayon sabi, then Pilate said unto them, take him and judge him according to your law. Hindi, ilitisin nyo siya sa sarili ninyong batas.
The Jews, therefore said unto him, it is not lawful for us to put any man to death. Wala, dahil sabi ko kanina, wala silang right to execute. Pero naman, yung babaeng stone to death sana nila. Si Esteban, in-stone to death nila sila. Si Pablo, muntik na nilang in-stone to death. So, kung gugustuhin nila, kaya nila eh. Pero they want this to be legal. Kita nyo na sa mga salamin sa panahon natin ngayon, lahat ng malalaking churches, they want everything to be legal. They want everything to be beautiful. They want everything to be formal. Pero sa kabila ng formality, sa kabila ng beauty, there's no word in it. Walang tunay na buhay, walang sustansya. Iyon ang nangyayari. It's death. Hallelujah mga kapatid. In other words, parang alam niyo kung tutuusin, parang ibinibigay na ni Pilato. At totoo niya mga kapatid, ayaw ni Pilato itong kaso na ito. Makikita niyo mamaya. Ilang beses niyang ipapagpag itong kaso na ito. Ilang beses niyang iiwasan ng Panginoong Jesucristo. Makikita niyo mamaya. Ngayon, parang bang ibinibigay na nga ni Pilato na, sige, kayo na bahala sa kanya. Kung ano yung papadesisyon na niyo, okay na sa akin yun. Parang ganon. Verse 32. That the saying of Jesus might be fulfilled, which he spake, signifying what death he could die. Pwede naman siyang litisin by stone to death, pero hindi na naka-prophecy. Kailangan mamatay ang ating Panginoon sa krus. That is the prophecy. Kailangan maganap yan. Kaya kailangan ding dumaan kay Pilato. Kailangan dumaan siya sa Roman trial. Ngayon, itong sinabi ni John, kung pansinin ninyo, merong isang detalye na hindi natin nakikita, makikita natin sa ibang gospel. Hindi pinaliwanag ni John kasi tingnan niyo ito mga kapatid. Merong nawawalang detalye dito mga kapatid. They answered sila to him, what accusation? Tinanong siya, hindi naman nila sinagot. Mga kapatid, hindi nila sinagot. Pero pagdating kay John, kay Luke, may sagot, meron pang ibang sinabi yung mga taong bayan. Pagdating kay John, kay Luke, siya sabi, and they began to accuse him saying, kay Luke na tayo, we found this fellow perverting the nation, number 1, and forbidding to give tribute to Caesar, number 2, number 3, saying that he himself is Christ a king. So biglang nagkaroon na ng mga ganitong klase ng akusasyon. Bago to. Mula kanina hanggang ngayon, hindi naman lumitaw ito. Maliwanag na blasphemy yung kaso nila, natapos yung Jewish trial, blasphemy ang kaso. Pero bakit pagdating sa mga Romano, nag-iba bigla yung kaso? Hindi mo pwedeng gawin yan kahit sa panahon na to. Kung ang una mong isinampa ay robbery, hindi pwedeng maging rape yan sa katapusan. Hindi ka pwedeng magbago ng kaso sa kalagitnaan. Hindi mo pwedeng palitan yung kaso mo. Kung ano yung kaso, tapusin mo doon. Either acquit or guilty. Pero sa kaso nito, biglang nagbago. Naging biglang perverting the nation, forbidding to give tribute to Caesar. He himself is Christ a king. The problem is this is a lie. He is not forbidding to give tribute to Caesar. Samantalang siya pa nga nagutos. Ibigay nyo kay Caesar ang para kay Caesar. Yes, he is a king, but he is not a political king. He is a spiritual king. He is not perverting the nation. Alam niyo kung bakit ginagawa ng mga Hudyo ito? Bakit nila iniba yung kaso? Alam nila na hindi tatayo sa korte ni Pilato yung blasphemy. Anong pakialam ni Pilato sa blasphemy? Religious belief yan. So si Pilato, wala siyang pakialam sa blasphemy. Ito, siguro may pakialam siya rito. Kasi, perverting the nation, nagkukos siya ng kaguluhan sa nation, at nagpapanggap siya isang king. In other words, nagre-revolusyon siya, nagpapasimuno siya ng himagsikan, nagpagtataksil sa bayan. So parang gano'n. So parang tumayo yung kaso, iniba nila midway. Nag-isip sila ng bagong kaso. Ito siguro maganda. Ang kagalingan ng mga to, mahusay sila mag-imbento na kapag imbento sila on the spot. Nung tinanong, ano ang akusasyon nyo? Yung tao na yan, perverting the nation, forbidding to give to Caesar. Sabi niya siya ay hari. On the spot nakapag-imbento sila. But all of these are lies. This is not the accusation they come up with dun sa Jewish trial. Malayong-malayo ito.
Alright? Ngayon, tingnan ninyo ngayon kung ano ang verdict. After all this trial, may verdict na ngayon lalabas. And Pilate asked him, saying, Art thou the king of the Jews? And he answered him and said, Who says it? Ang sabi niya, then said Pilate to the chief and to the people, I find no fault in this man. This court finds the accused not guilty. Parang ganun yan. So for the first time, nakarinig tayo ng isang tamang judgment. Not guilty. Dismiss. Tapos na sana dito yung kaso. Pero marami pang nangyari. Tapos na sana dito. Tapos na sana. Matalino si Pilato. Nakikita niya kung ano yung nangyari. Hindi siya i-appoint na governor kung basta lang siya madaling dalhin ng mga tao. Alam niya kung ano yung nangyari. Sobrang obvious kaya. Sobrang obvious. Obvious na walang kasalanan ng Panginoong Jesucristo. You don't have to be a good lawyer to see that. Kahit ako, ordinaryong tao na walang kaalaman sa batas, alam kong walang kasalanan. O halimbawa na hindi ako naging isang Kristiyan, halimbawa naging neutral na tao lang ako. Napapanood ko na nangyayari itong kaso na ito. You don't have to be a good lawyer to see that this man, our Lord Jesus Christ, is not guilty. Wala kang witness, wala kang ebidensya, hindi tumatayo yung kaso, so he's not guilty. And Pilate knows that. This does not make any sense. Mga kapatid, tingnan nyo ito ha. You have here, ako si Pilato halimbawa. You have here the Jews. Isinusuko ng mga Hudyo, yung kapwa nila Hudyo, sa kaso ng paghimagsik, pagtataksil sa bayan. That does not make any sense. Tingnan nyo mga kapatid. Halimbawa, nabuhay ako sa panahon ng mga Kastila. No. Nakatikim na ako ng pagmamalabis ng mga Kastila. Yung mga magulang ko, sabihin natin, pinatay ng mga Kastila. Yung asawa ko at mga kapatid kong babae, pinagsamantalahan ng mga Kastila. Yung aking mga kaibigan, lahat namatay sa pakikipagdigma. At ito, narinig ko si Andres Bonifacio na balitaan ko, magtatayo siya ng himagsikan. Sinong matinong tao ang magsusuplong kay Andres Bonifacio sa mga Kastila? Yun ang ginagawa nitong mga taong ito. Isinusuplong nila yung kapwa nila Hudyo sa kaso ng paghihimagsik laban sa mga Romano. Si Pilato, ako ba si Pilato? Galit na galit kayo sa akin? Ayaw nyo sa akin? Magsusuplong kayo ng isang tao na galit din sa akin? Pwede ba yun? Isipin nyo, this does not make any sense. Alam ni Pilato ito. Hindi mangmang si Pilato para hindi makita na galit at inggit lang nangyayari. Ngayon, tingnan natin ang sinabi ni Matthew, ni Matthew naman. Again, nasa stage 4 pa din tayo. Then said Pilate unto him, Hearest thou not how many things they witness against thee? But he answered him, To never a word. And so much that the governor marveled greatly. Mga kapatid, ilang kayang kriminal ang dumaan na kay Pilato? Ilang kriminal na kaya ang dumaan kay Pilato at ilan sa kanila yung kapag inaakusahan, ay, hindi ako, wala akong kasalanan, palayain niyo ako. Ilan kaya sa kanila ang maapela? Ilan sa kanila yung nagbo-voice out ng kanilang hinaing, yung kanilang kagustuhan na makalaya? Ilan sa kanila ang umaapela? Pero sa pagkakataon na ito, nag-wonder si Governor. Dahil for the first time siguro sa buhay niya, nakita siya ng isang tao na hindi sumasagot sa akusasyon. Ilan sa atin ang kaya gawin yan? Wala kang kasalanan, inaakusahan ka. Kaya mo manatiling tahimik. Only the perfect living Son of God can do that. Aminado ako mga kapatid, pag ako iniharap ko sa ganyan, mga ngatwiran ako ng mga ngatwiran. Wala akong kasalanan, dinidiin mo ko. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, He just proved that He is the perfect Son of God. Ang daming, unang-una sabi ko mga kapatid, para saan pag-i-depensa mo sarili mo? Walang patutunguhan, they made up their mind already. Sarado na yung kaso. Wala na dapat pag-usapan pa. At isa pa, alam ni Jesus yung kanyang layunin ng Ama sa buhay niya. Kailangan niya mamatay. So He knows already that this is going one direction only. He has to die. Tinanggap niya na ito. So kaya di niya na kailangan magsalita pa. At ang sabi mga kapatid, at mga kapatid, this only shows
The great humility of our Lord Jesus Christ. Sabi ng Biblia, bagamat siya'y nasaan yung Diyos, hindi niya inaring makapantay sa Diyos. See that humility? Ididiin ka ng mga tao, wala ka namang kasalanan, pero eto ka pa rin. Hindi ka pa rin nagsasalita. But here, Jesus remained silent through it all. Alam niyo yan ay katuparan ng isang naka-prophecy. Isaiah 53:7, He was oppressed and He was afflicted, yet He opened not His mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shearers is dumb. So He opened not His mouth. Kung paano ang isang tupa ay tahimik na haharap sa kanyang kamatayan, ganon hinarap ng ating Panginoong kamatayan. He knows His very purpose in life. He knows na kailangan niya mamatay. He knows na yun ang kailangan niyang gawin. He knows na kailangan niya pagdaanan ng lahat ng ito at alam niya kalooban ng Ama. May sarili siyang kalooban pero hindi niya ginanap. Ang kalooban ng Ama ang kanyang ginanap. Kasi para sa ating lahat yan. Kung tayo lang ang nakaharap sa pagkakataon, hindi tayo mananatiling tahimik eh. Lalaban at lalaban, pero ang Panginoon Jesus, alam niya ang purpose. This is for the very elect. So there's really no need to defend yourself. You know this is for them. Ano yung sabi ng Biblia? For the joy set, He endured the cross. There's joy na taglay-taglay niya. You see, that is our Lord Jesus Christ. Para siyang isang maamong tupa na humarap sa kanyang mga ngatay. He endured the cross because of His love for us. Amen. What shall I do with this man called Christ? Ang sagot ng mga Hudyo, ipako niya sa krus. That should not be our answer. Answer should be, we accept Him. Amen. Ngayon, tuloy natin. Stage 5, Jesus before Herod. Sabi, and they were more fierce, saying, eto na kay Pilato pa to, he stirred up the people, teaching through beginning from Galilee to this place. So sinabi nung narinig ni Pilato, nabanggit yung salitang Galilee. Ah, Galilee ba ka mo? Galilee? May sumagi sa isipan niya. Naalala niya si Herodes. Si Herodes ang namumuno sa lugar na yan. So, hindi ko naman pala jurisdiction yan. Sige, pasa natin. Makikita niyo mga kapatid na ang layunin ni Pilato, ayaw niya sa sitwasyon na ito. Gusto niya makawala. Natatrap na siya. Yung taong bayan gustong mamatay ang Panginoon Jesus, pero siya alam niya walang kasalanan. So, kailangan bitawan niya. Kanina, ang ginawa niya, ibinibigay niya na sa mga Hudyo, kayo na lumitis dyan. Ito na naman, another tactic ni Pilato. May panibago siyang strategy, ibigay ko na lang kaya kay Herodes. Si Herodes na bahala dyan, total Galilee naman pala eh. Okay. While Pilate heard of Galilee, he asked whether the man were a Galilean. And as soon as he knew that he belonged unto Herod's jurisdiction, he sent him to Herod, who himself was at Jerusalem at that time. Tama-tama naman, Passover, doon din si Herod, nasa Jerusalem. So, madaling maipapasa kay Herod si Jesus Christ. Yan si Herod, ibinigay sa kanya ng ating Panginoong Kristo. You have to understand this, mga kapatid. Pilate is now starting to feel the pressure. Alam niya walang kasalanan yung tao. Alam niya galit at inggit lang ang namamayari sa mga nag-aakusa. Pero at the same time, natatakot siya. Kaya ang ginawa niya, pasa ko na lang sa iba. Tuloy natin. And when Herod saw Jesus, he was exceeding glad, for he was desirous to see him over a long season, because he had heard many things of him, and he hoped to have seen miracle done by him. So, nag-uusyo, gusto niya makita ng milagro mula sa ating Panginoon. Matagal niya na palang gustong makita ang ating Panginoon. Then he questioned with him many words, but he answered him nothing. Again, he answered him nothing. Ulitin natin, he doesn't have to speak at all. Tapos na ang kaso. He knows the plan of God for him. And the chief priests and scribes stood and vehemently accused him. And Herod, with his men of war, set him at naught, and mocked him, and arrayed him in a gorgeous robe, and sent him again to Pilate.
So, tapos agad kay Pilato, ibinalik kay Pilato. Ay, tapos kay Herodes, ibinalik kay Pilato, patay tayo dyan. Tapos siguro na Pilato. Nasa akin na naman ito. Iniwasan ko na nga, bumalik na naman sa akin. Alam mo, masyadong maiksi yung nangyari kay Herodes. At wala naman tayo nabasa dyan kung ano yung naging verdict niya. Pero mamaya makikita natin. Pagkabalik kay Pilato, tingnan nyo kung ano yung sinabi ni Pilato. Stage 6, Jesus before Pilate again. And Pilate, when he had called together the chief priests and the rulers and the people, sama-sama na yung mga chief priests, rulers, mga people, sabi niya, said unto them, ye have brought this man unto me, as one that perverted the people, and behold, I have examined him before you, have found no fault in this man, teaching whose things were ye accused him. For the second time, inulit niya naman, I find this man not guilty of the accusation of the crime. For the second time, inulit niya, walang kasalanan itong tao na to. Tingnan niyo sa susunod niya sabihin, no, nor yet Herod. Kahit si Herod, yan ang verdict. So, tatlo na. For I sent unto you to him, and lo, nothing worthy of death is done unto him. Hindi siya dapat mamatay. Yan ang judgment ni Pilato. Pero makakapanindigan kaya siya sa judgment na yan. He tried to get rid of Jesus Christ so many times. Una, ibinibigay niya sa mga Diyo, kayo na lumitis dyan. Ikalawa, pinasa niya kay Herodes. Ikatlo, ngayon nasa kanya na naman ulit. Ano ang gagawin niya? Yung una, so this is already the third phase ng Roman trial. Yung una at ikalawa, it ended up in an acquittal. Acquitted, no fault, we find him not guilty. So tapos na yung unang dalawang stage. Pupunta tayo sa pangatlo. The problem is, balik na naman kay ang Panginoon, kay Pilato. Back to zero na naman ulit. Nasa kanya na naman ulit si Jesus. Iniiwas-iwasan niya. Ayan na naman siya. Pwede niya sanang tinapos ito nung una pa lang eh. Nung sinabi niya na itong tao na ito is walang kasalanan, kung nanindigan sana siya doon, tapos ang kaso. Kasi pinasa niya pa kay Herodes at ngayon naharap na naman sa kanya uli, napakaduwag niya para harapin yung katotohanan. He is convinced that Jesus Christ is innocent. Sa lahat ng tao na nakapaligid, siya yung pinaka nakakaalam na inosente itong tao ito. Wala lang siyang paninindigan para harapin yung katotohanan. Kaya sinasabi ng Biblia na ang mga duwag hindi magmamana sa kaharian ng langit. Walang duwag sa kaharian ng Diyos. Kung kilala mo, alam mo ang tama, kilala mo ang Panginoong Jesucristo, manindigan ka. Yes, Yung dugo ng Panginoong Jesucristo ay nasa kamay mo, you should know what to do with that. Hindi ka dapat maging coward na babaliwalain mo. Yun ang ginagawa ni Pilato. Pinipilit niya ipinapagpag, inaalis sa kanyang harapan ng Panginoong Jesucristo, pero binadyan pa rin, meron siyang desisyon na kailangang harapin. And you realize mga kapatid, meron tayong desisyon na kailangang harapin. That's right. It is not something na pwede mong ipagbaliwala. Pilate tried his best na pakawalan si Pilato, si Jesus Cristo, pero hindi niya magawa. Ayan ang hinahanap sa atin ng Panginoong Jesucristo. Some people who will stand for the truth. Amen. Some people who will not be taken away by those people around him. Mga tao na kaya manindigan sa kabila ng lahat. You don't care if other people will say against the Word of God. You don't care. For as long as you're in the Word of God, abang nasa salita ka ng Diyos, yun lang ang pinakananasa-nasa mo. Wala kang pakialam sa ibang tao. Basta alam mo yung katotohanan ng panindigan mo. Ang hanap ng Panginoon ay mga taong may paninindigan. Si Pilato, wala siya noon. Kung sana tinapos niya na ito nung una pa lang, tapos na sana eh. Kaso nagpaligoy-ligoy siya, gusto niya, ayaw niyang bitawan ng ating, hindi niya makuwang makanindigan sa alam niyang tama. Ay mga kapatid, may isang anggulo dito na dapat natin makita. Lumagay kayo sa katayuan ni Pilato. I mean, governor ka, ikaw ang pinakamataas na tao dyan. Sa lahat ng yan, ikaw pinakamataas. Bakit hindi mo makuwang panindigan yung sarili mo? That's right. I mean, ano yung pumipigil sa kanya? Ano bang meron? Ba't hindi mo makuha ang panindigan? May story kasi behind this. Bakit? Okay, hinaharas ka ng mga Jewish leaders. Hinaharas ka. Pero
Gobernador ka, Romano ka? Papadala ka sa kanila? Kung gugustuhin mong palayain na Panginoong Kristo, walang magagawa lahat ng mga yan. Gobernador ka eh. Pero alam mo kasi may backstory pala to. Sabi uli ni Josephus, ito pa lang si Pilato. Si Pilato, inappoint siya ni Tiberius Caesar. Caesar yung pinakamataas sa Roman Empire. Inappoint siya bilang gobernador ng lugar na yan. Ang problema kay Pilato, meron siyang hindi magandang record sa lugar na yan. Dahil mula nung tumungtong siya, nakatatlong major riot ang nangyari sa Jerusalem. Nagkaroon ng economic instability dahil sa kanya. Ang tatlong major, hindi ko na i-expound yung pag-share na lang natin. May tatlong major na pangyari sa history sa Roman Empire na kung saan na-involve si Pilato at mainit na mainit yung mata ni Tiberius Caesar kay Pilato. Magbibigay ako ng isang sample. Yung isa dun sa kaso na yon, kinuha ni Pilato yung pera ng templo para ipagpatayo ng dam. So nagalit yung mga taong bayan, nagalit yung mga Hudyo sa kanya. Nagkaroon ng riot. Si Tiberius Caesar, gusto niya ng kapayapaan. At nagkakagulo yung mga nasakupan. So mainit na mainit yung mata niya kay Pilato. Si Pilato, 3 beses na ginawa yun. Yung isang pagkakataon, nagpalagay si Pilato sa mga sandata ng mga Romano, yung mga kalasag, nilagyan ng mga mukha ni Caesar. Ayaw ng mga Hudyo kasi idolatry yun. Nagkaroon na naman ng riot. So sa madaling sabi, maraming maling desisyon na ginawa si Pilato sa history. Mainit ang mata na kanya ni Tiberius Caesar. Kaya siya napipresyo. Kasi isang riot pa, masisibak siya sa pwesto. Buhay niya ang kapalit. Isang riot pa. Isang kaguluhan pa. At yun na ngayon nangyayari, nagkakagulo na nga. Sa history, yun ang nababasa niyo sa mga sinabi ni Josephus. At sa iba pang mga na mababasa niyo sa internet sa mga history tungkol kay Pilato. Ganon ang kalagayan ni Pilato. So you can understand, kahit gobernador siya, hindi niya makuha makapanindigan. Trabaho niya, buhay niya nakasalalay. Okay, may konsensya siya, alam niya walang kasalanan ng ating Panginoon sa Kristo. Pero at the same time, natatakot siya na kapag pinakawalan niya ito, magkakagulo sa labas. He cannot afford another economic instability, another riot. He cannot afford that. So, kailangan niyang sumunod sa gusto ng mga tao. So, yun ang dahilan kaya kahit sa isang mata sa tao, hindi siya makapanindigan. Praise God. Ngayon, kanina, sinikap niyang ibigay sa mga Hudyo si Jesus. Kanina, sinikap niya na ipasa kay Herodes. Ngayon, meron siyang one last attempt para pakawalan si Jesus. May one last attempt siya. At mukhang kahit paano mukhang magtatagumpay si Pilato dito. Pero tingnan natin yung nangyari. But ye have a custom. Sabi niya sa John 17:39. But ye have a custom that I should release you unto you one at the Passover. Will you therefore that I release you unto you that who the Jews? Nagsasuggest siya ngayon. Alam ko, mayroon kayong alam ko, may tradisyon kayo eh. Alam ko yun. Last year, nagpakawala tayo ng isang preso eh. So ngayon, papakawala tayo. Sige, pakawalan natin si Jesus. Kaya pala ugali din. So for one last time, one last attempt, meron na naman siyang bagong gustong mangyari. Gagawin niya to. Pakawalan na natin. Total, nagpapa-release tayo ng mga prisoners taon-taon. Passover ngayon. Siguro naman. Pwede siya yung natin. Then they cried all again saying, not this man. Wag yan. Barabbas. Now Barabbas was a robber. Ang mga tao, pinili nila yung robber over Jesus Christ. They chose a unrighteous man over a holy man. And that would make you think, yung sitwasyon ng Diyos niya, sa di ba na? They chose the murder of the word over the word. Which is not a good thing na nangyari sa ating sanlibutan ngayon, mga kapatid. So mga kapatid, for one last time, nagsusubok si Pilato ng isang taktika niya, pakakawalan niya, nagsasuggest na siya. Diba, taon-taon nagpapadala, tapos palayain natin, the King of the Jews. Ngayon, pasinin niyo yung wordings ni Matthew. Si John ang nagsabi niyan, tingnan natin yung wordings ni Matthew.
Now at that feast, the governor was wont to release unto the people a prisoner whom they would. And they had then a notable prisoner called Barabbas. Notable. Sikat na tao ito. So, isipin nyo ha, si Pilato ang pumili kay Barabbas. Baka sakali na kapag pinili si Barabbas, kilala, sikat na kriminal, obvious naman ang pipiliin nila si Jesus. Obvious naman si Jesus ang pipiliin nila. Tingnan nyo yung pagkakasalansan ng salita. Therefore, when they were agreed to it, Pilate said unto them, Whom will ye that release unto you? Barabbas? Yung criminal ba? Or Jesus, which is called Christ? Pinangalandakan niya ito. Para bang sinasuggest niya, sinong gusto niyo palayain natin? Itong notable prisoner na to? Itong criminal na to? O yung Jesus na tinatawag niyo yung Kristo? Jesus na tinatawag niyo anointed one? So again, nagsasuggest siya. Merong konting sa salita niya pagsasuggest. Kasi naman, of all prisoners, ito pa pinili niya. Parang sa paningin niya, maaaring magtagumpay siya rito. Pakakawalan si Jesus. For he knew that for envy they had delivered him. Alam niya all along yung nangyayari. Inggit lang ito. Kaya for one last time, kanina sinikap niya ibigay sa Hudyo, hindi umubra. Pinasa niya kay Herodes, hindi na naman umubra. For the last time, na ginawa niya ito. Uubra kaya? Tingnan niyo ito mga kapatid, yung senaryo. Yung mga Jewish leaders, sigurado ang sagot nila, crucify him. Pero yung karamihan ng tao, marami dyan supporters ni Jesus. Naalala niyo, several days before, yung Palm Sunday, marami nagwagay-way ng palaspas. So maraming supporters ang ating Panginoong Kristo. So kahit pa paano, kumbinsido si Pilato na mukhang magtatagumpay siya. Mapapakawalan niya ang ating Panginoon Kristo. Obviously, yung mga leaders, ang pipiliin nila si Barabbas palalayain. Pero yung mga tao sa isip niya, ang palalayain nito ay si Jesus. Pero tingnan nyo, mayroong isang kaganapan na nangyari na ipinahintulot ng Diyos. May nagkaroon ng interruption. So habang tinatanong ito ni Pilato, may interruption na nangyari. Nagkaroon ng pagkakataon yung mga leaders na kumbinsihin yung taong bayan. Tingnan nyo kung ano yung pangyayari na yun. When he was set down at the judgment seat, his wife sent unto him, of all times naman, bakit ngayon pa? Yung asawa niya, nagbigay ng mensahe, say, have do nothing to do with that just man. So ano ang verdict ng asawa niya? Just man. Amen. For I have suffered many things this day in a dream because of you. Matuwid na tao. So hindi lang pala si Pilato, hindi lang si Herodes, yung asawa pa ni Pilato naniniwalang, he is a very just man. And this is a rebuke to all these people. Supposedly, itong mga aral na Jewish leaders na to, dapat sila ang makakilala sa kanya. Bakit yung isang kagaya pa ni Pilato at yung asawa niya ng mga unbelievers, Gentile, Romans, ang meron tamang judgment? Bakit yung mga Hudyo na dapat sanang aral sa salita, sila pa yung umuusig sa ating Panginoon? Bakit sila pa ang hindi nakakilala? Bakit sila pa ang nagsasabing he is evil? Samantalang itong mga tao na to, he is just man, isang matuwid na tao. So mga kapatid, may nangyari, na-interrupt. Nung nagtanong si Pilato, o anong kasi napakakawalan natin, na-interrupt. Ngayon tingnan yung mga sumunod na pangyari. But the chief priests and elders persuaded the multitude that they should ask Barabbas and destroy Jesus. So habang nagaganap ito, yung mga chief priests nangangampanya, ito, palalayain natin ayang si Barabbas. Itunulot naman ng Diyos pangyari ito. Kung hindi nangyari ito, for the third time, maapit ang ating pagmakakalaya siya. Kasi maraming supporters ang Panginoon. Kung hindi nangyari ito, mas malakas sana ang boses ng mga supporters niya. Yung mga nagwagay-way doon sa Palm Sunday, mga supporters sa Jesus Christ yun eh. Pero itinulot ng Diyos mangyari ito. Of all time, ngayon pa dumating yung message ng asawa niya na nagsasabi na have nothing to do with judgment. So, kasi maganda yung sinabi nung babae. Pero hindi mo siya pwedeng gawin sa panahon na to. Hindi natin pwede maging paninindigan to. Have nothing to do? Neutral? Okay, hindi mo siya ipipersecute pero wala ka namang gagawin.
Hindi yan ang paninindigan ng bawat isa sa atin. Hindi mo pwedeng gawing paninindigan yung kailangan we have nothing to do with that just man. She knows he was just, pero hanggang doon lang. So, pero sa pagkakataon na ito, napakaganda ng tinuran ng kanyang asawa at si Pilato at si Herodes. Pero nagkaroon ng pagkakataon yung mga chief priests tsaka elders na kumbinsihin yung multitude na ang pakakawalan si Barabas at ang papatayin ay si Jesus. So for the third time, sumablay si Pilato. Marami siyang ginawa. Sinikap niyang alisin sa kamay niya ang ating Panginoon. Think about this, mga kapatid. Itong mga taong nakumbinsi na ito, they have a very little faith. Madaling i-persuade, madaling akayin. And hopefully, sana hindi ganong klaseng faith ang meron tayo. Yung konting galaw lang ng kalaban na makakay ka kagad. Because that is the will of the enemy. Ang aakayin niya, sisikapin niya akayin ka, kung mapapaakay ka, kung kagaya ka ng mga taong ito na madaling makakay, then wala ka na. What God wants for us is a great paninindigan sa salita ng Diyos na hindi ka mahahatak ng kahit sino. To think that these are the same people who waved the palm leaves several days ago, sila din yung nagpapangako sa krus. You have leaders na talagang napaka-evil na nakumbinsin nila lahat ng taong bayan na ipako ang ating Panginoong Jesucristo. Mababaw yung pagkakatanim ng salita sa kanila. Nakita nila na nagpagaling ang ating Panginoon, na naggawa ng milagro, pero hanggang doon lang. First full, second full. Kaya ang kailangan sa atin hanggang third full makuha natin. Para malalim ang pagkakatanim. Now, 21. The governor answered and said unto them, whether of the twain will ye that release to you? They said, Barabas. Tapos. Ayun na. Nagsalita na yung mga tao si Barabas. And he cannot afford another riot. Sabi ko nga sa history, hindi na pupwede. Pilate said unto him, eto na, the most important question of all. Pilate said unto them, what shall I do then with Jesus, which is called Christ? They all say unto him, let him be crucified. Yun ang sagot nila sa tanong na ito. What shall I do then with Jesus which is called Christ? At pansinin niyo pa yung pagkakasalansan ng salita. Ano ang gagawin ko kay Jesus sa tinatawag ninyong Kristo? Ang sagot nila, ipako siya sa krus. Yung tinatawag ninyong Kristo, yun ang magiging sagot mo. Yung tinatawag mong anointed one, yan ang gusto mong mangyari sa Kanya. What a sad day in history. For someone as innocent, as perfect as the love of God, the Son of God, para ipapako sa krus, wala namang kasalanan. All para maganap ang kalooban ng Ama. Lahat na nangyari kanina, it all boils down to this one last question. What shall I do then with Jesus which is called Christ? Lahat ng dumaan na tao kanina, Anas, Caiaphas, Sanhedrin, Pilato, Herod, lahat sila may kanya-kanyang naging sagot sa tanong na yan. Si Pilato kahit papaano, he knows the innocence of our Lord Jesus Christ, pero hindi siya makapanindigan. So for one last time, yung plano ni Pilate nag-backfire sa kanya. Pinapili niya between Barabbas and Jesus Christ. Ngayon dead end na, namili na yung tao. Wala na siyang lulugaran. Tapos na ang kaso. First, sa Roman trial, first stage, second stage, acquittal. Pagdating ng third stage, nabaligtad nila. Guilty ang naging hatol nila. Bumalik lang siya sa kasi kauna-unahan. Tingnan niyo yung susunod niya sagot. And the governor said, why? What evil has he done? For one last time, masagot-sagot pa siya, anong ginawa sa inyo nito? But they cried out the more, let him be crucified. He knows very well, mga kapatid, na this man is innocent. When Pilate saw that he could prevail nothing, but that rather a tumult, nagkakaroon na ng riot sa labas, was made. He took water and washed his hands before the multitude, saying, I am innocent of the blood of this just person. See you to it. Then answered all the people and said, his blood be on us and on our children.
Then released he Barabbas unto them, and when he had scourged Jesus, he delivered him to be crucified. Ang daming stages na pinagdaanan ng ating Panginoon sa Kristo. It all ended up with this. Let him be crucified. Yun ang sagot nila. And wala na siyang magagawa. Si Pilato, wala na siyang magagawa. Nagsalita ng taong bayan. Marami mang supporters ang ating Panginoon. Lahat sila ay nadala. With all due fairness naman kay Pilato, sinikap niya naman yung the very best niya eh. Pero, kulang siya sa paninindigan. He tried his best to release Christ. Kaya naman inusig siya ng kanyang konsensya later on. Mga kapatid, ilang pagkakataon ang ginawa niya. Una, ibinigay niya sa mga Hudyo. Ikalawa, ibinigay niya kay Herod. Ikatlo, pinapili niya sana sa dalawang preso. Pero lahat ng yun, walang nangyari. All throughout, pero alam niyo mga kapatid, I'm so glad na nakasulat lahat ng ito sa scriptures. Because from start to finish, isa lang ang napatunayan natin. Jesus Christ is innocent. Marami mang nasabi ang taong bayan laban sa kanya, he is innocent. Walang tumayong kaso laban sa kanya. Kasi mga kapatid, lumagay kayo sa katayuan ni Pilato. Nakukonsensya niya si Pilato. Tingin niyo ba, hindi niya man ba naisip na sana totoo na lang yung ikinakaso ng mga ito. Sana parang hindi na lang sana ako na nahihirapan na kasi kung totoo ito, walang problema sa kanya. Nakatulad ng kamatayan niya eh. Madaling-madali sa kanya. Ano sa kanya? Sino ba naman siya? Isang tao sa harapan niya. Pero dahil alam niyang inosente, mahirap sa kalooban niya yung nangyayari. I don't have to be a lawyer to see that our Lord Jesus is innocent. I don't have to be a wise and intelligent person para makita sa tinakbo ng pangyayari na siya ay inosente. It is very clear. Satan is behind all of this happening. Siya nasa likod ng mga tauhan na ito. Pero ganun pa man, makikita ninyo sa kabila ng lahat, we see the perfect, the blemishless, the spotless, the perfect Lamb of God, the holy, the righteous one. Kahit magtulong-tulong pa silang lahat, hindi nila mapapatumbang isang kagaya ng ating Panginoong Kristo. Magtulong-tulong na sila. All they can do is just fabricate lies. Ganun lang. Isipin nyo ito mga kapatid. Si Satanas, all throughout the ministry nakatunghay sa ating Panginoon. Kung may nakita lang kahit isang mali si Satanas, he can use that to his advantage. Pwede niyang gamitin yon. Pero wala siyang makita kahit isa. Nagpapasalamat ako nung pinasulat ito na kahit ganito ang nangyari. Kahit nabugbog ang ating Panginoon, kahit sinutan ng tinik, kahit siya ay pinagsasampal, kahit siya ay tinatulan ng kamatayan, all I can see is a perfect, blemishless, spotless, unholy, righteous Son of God. Yun ang nakikita ko sa eksena mga kapatid. Na sa kabila ng lahat ng kaguluhan na ito, the truth still stands. He is the perfect sacrifice for our sins. Nilitis siya sa kaso na ito. Pero tingin niyo ba, siya talaga ang nililitis dito? Ang nilitis talaga dito ay tayong lahat. Paglilitis natin ito dahil tayo ang nakaharap sa tanong, what shall I do? Tayo yung nasa trial. What shall I do with this man called Christ? Tayo yung dapat sumagot sa tanong na yan. Isipin niyo mga kapatid, si Pilato, nasa kamay niya ang Panginoong Kristo. Sinisikap niyang ipagpag, mawala sa kanya responsibility. We cannot do that. Once you hear the word, the responsibility is in your side na. Ano ang gagawin mo sa taong ito? Will you be like Anas, na dahil sa kanyang matinding galit sa Panginoon, papapako mo siya? Will you be like Caiaphas? Will you be like the Sanhedrin? Will you be like Pilate or Herod or the people? Pagayahin ba natin sila? Let me close on this thought, mga kapatid. He is not really the one on trial here. Tayo ang nasa trial. Unang-una, wala namang kasalanan natin Panginoong Kristo. So all throughout, hindi siya ang tinatry dyan. For us, una, tayo nagkasala, tayo yung dapat mamatay, tayo dapat yung nasa ganyang kalalagayan. Tayo dapat yung ipinako sa krus, pero anong dapat natin gawin doon sa kabayaran, sa ginawa niya para sa atin? What shall I do? Anong gagawin natin doon sa alay na yon?
He is not the one on trial. We are on trial. In fact, Pilate is on trial. Hindi niya na-realize yun. Hindi niya na-realize siya talaga yung nasa trial. Sinusubukan siya kung paano niyang paninindigan yung alam niyang tama. Herod was on trial. Annas was on trial. Caiaphas was on trial. The people are on trial. We are on trial. You think si Jesus ang nakaharap sa nakasalang dito? No! Tayo! Amen. Praise God. We all know Him to be perfect. So from end to start, alam niyo yung kailangan mangyari sa Kanya. Kailangan niya mamatay sa krus. Kailangan niya batayin lahat na to. We are faced with the most important question. A question that was raised 2,000 years ago hanggang ngayon na namamayani pa rin sa atin. And that question is, what shall I do with this man called Christ? Nagkamali si Pilato. Magkakamali din ba tayo? The blood of Christ was in his hands. Pinilit niyang alisin sa kanyang kamay. We cannot do that. We are in this age na napakaselan. Kailangan may sagot tayo sa tanong na yan. And sinabi ko kanina, our reply is not just saying na tatanggap ko siya. Your lives will be your reply to that question. What shall I do with this man called Christ? Ano ang gagawin ko? Marami nang nangyari. It all ended up with Jesus Christ dying on the cross to save us. Ano yung susukli natin sa ginawa niya na yun? What shall I do with this man called Christ? Ano ang gagawin ng bawat isa sa atin? And I all leave you that question. You may all rest, brothers and sisters. Let us all pray. Praise God, Lord to God, hallelujah. Oh Lord God, we praise you. Pinuluwa natin, sinasambat, pinapupurihan ka po namin, Ama. We thank you for sending us the perfect, the blemish-free, the spotless, the pure, the holy, the righteous Lamb of God who takes away the sins of the world. Blessed are those who accept this sacrifice, O Lord God. Salamat, Ama, at kami ginabayan mo ngayong hapon nito at pinatunayan mo sa amin na we are faced with this one question. The most important question of them all. What shall I do with this Jesus? Ano ang gagawin namin sa Panginoon Jesus? At salamat kami that we are on the right track. Kami, Lord, kagad ay sa biyaya mo, tumanggap sa hain na ito. Tinanggap namin ang ginawa ng iyong bugtong na anak at nagpapasalamat kami narito kami sa iglesyang ito. Lord, just keep us still on the right track, Panginoon Diyos. Tulungan mo kami, Ama, na ang buhay namin, Lord God, ay maging isang tunay na magandang sagot para sa katanungan na yan, Lord God. Amen. Ang katanungan na yan na tinanong ni Pilato, it might be an innocent question to him. It might be just a simple question to him. But for us, Lord God, it is the most important question we could ever ask ourselves, Panginoon Diyos. Salamat, Ama, sa conviction na ipinagkaloob mo sa amin. At tinanggap namin ang bugtong mong anak, Ama. O Lord God, aalis kami sa iglesia, sa silid na ito. Baon-baon ang aral na ito. What shall we do? We know the answer, Lord God. Help us, Lord, to manifest this answer in our lives, O God. Amen. O Lord God, kung may hindi pa tumatanggap sa ating Panginoong Jesucristo, kung mayroong hindi pa nagpapabautismo rito, O Lord God, ay hayaan mo, Panginoon, sa mensahe nito at tumimo sa bawat makakapakinig, Panginoon Diyos. Hayaan mo na ang tanong na yan ay itanong sa aming mga sarili. Ano ang gagawin ko sa taong ito, ang Panginoong Jesucristo? Tinatawag din Kristo. O Lord God, let this question be a complete reminder for all of us sa paglakad namin sa mundong ito, na hindi namin iiwanan, na palagi namin iisipin, Panginoon Diyos, na hinahanapan mo kami ng sagot. What shall we do with Jesus, O Lord God? We thank you, Lord, you gave us the right answer. Help us, Lord, to be in the correct path, O God. Salamat, Ama. All glory and praise and honor be unto you. Ito po sa atin na langin namin. In the mighty name of Jesus we pray. Amen.